Rachel ba si ma'am? Oh, wow. Hello. Hi po. Wow. Saan si sir? Andiyan po si Buddy, ha? Hi. Kamusta po kayo? Ito po. This is my first outside the Centris. Ito yung dream First come true. ninyo. Wow. I was just nice. praying this for the longest time. Finally, kaya lang malayo. Sabi to, maiiyak. Pag naalala ko kung paano kumita. Sobrang miracle ito. Hindi. Kasi my husband doesn't know it. Kasi gusto niya for me to stay in the farm. Ah, okay. Kaya sabi niya nga sa akin, Jing, yung ba ang will ni God na magkahiwalay tayo ng trabaho? I mean, nasa Mindanao ako and then Yeah. nasa Manila ko. Sabi ko, hindi yung will ng God. Pero naniniwala ako na may season ng God. May season siya na you grow, I'll grow. And then for my children to enjoy this. Kasi lahat sila may sarili ng, hindi ko naman sila pwedeng pilitin. Yeah. Noon, nung nasa Pangasinan ako, nung nagtayo ako ng isang business namin, I thought yun na yun. Naglagay, parang nag-grow siya as parang empire. Ito na pala, ito na. Dito na yung anak ko. Ito na dito sa kanya, Baguio. Dito siya sa San Fernando. Dito siya sa Pangasinan. Hindi pala yun. Hindi, may kanya-kanya pala silang destiny. At may kanya-kanya pala silang... May inano si God sa kanila. Sa kanila. Hindi pala ako. Pwede rin pilitin. Hindi. It will be... kailangan natural sa kanila kung ano yung makita nila kung ano pinapagawa ng Diyos sa kanila. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Ako, ito yung gusto ko. Ito yung passion ko. Okay. Kung ano-ano na yung ginawa ng Diyos sa akin, ano-ano na negosyo pinasukan ko. Ito talaga yung gusto niyo. Kahapon nga, may nag-pray sa akin ng pastor. Sabi niya, pwede ba kitang ipag-pray? Sabi niya, kumain sila dito. Sige po, sabi ko. Ang prayer niya sa akin na meron pa raw akong naiisip. Sa totoo lang, may naiisip pa ako. Sabi ko, Lord, ikaw ba to? Bakit alam niya na may naiisip pa akong isang negosyo? Akala ko ito na yun. Pero meron pa akong naiisip. So, ang galing ni God eh. Kasi parang, kung si God is a God of Everything. Kaya niya lahat of everything. And ako anak niya. So, mana ako sa kanya. Meaning, kaya kong gawin lahat. Kaya nga, yung pinaka-motto ko, ilalagay ko dito sa wall na kasi hindi pa yan, I can do all things through Christ who strengthens me. So, I can do all things. Walang imposible sa kanya. I'm not a baker, pero binigyan niya ako ng wisdom how to do it. I was sick, parati ako nag-GERD, ina-asthma. Sabi ko, Lord, ano to? Laki na nagagastos ko. And then, binigyan niya ako ng wisdom. Pinagpadala siya ng mga taong tutulong sa akin para gawin tong tinapay na to. Gawin tong business na to. Hindi naman ako chef. Pangarap ko yun. Pero, si husband mo, hindi siya dumating? kasi, nasa, siya sa probinsya namin, sa Mindanao, yeah. Oroqueta. Pero just for the opening or hindi siya dumating? Hindi, kagabi, kinongratulate niya lang ako kasi busy siya eh. So parang, he support me in prayers and always praying for me. My children always pray for me last night, yesterday. Sabi niya, Mom, do not be afraid. God is there. My children,
Yun na yung pinaka-importante sa akin. Kasi alam naman nila eh. Pag nasa Mindanao naman ako, tumutulong naman ako sa kanya. Ipapakita ko sa inyo yung mga pictures na nagbibilang ako ng itlog. Nasa poultry po si sir. Poultry, tapos tumutulong ako sa meat shop. Tumutulong ako sa mga paggawa ng mga jam namin. Sa kung anong maisip ko. Saan po nila dinidistribute yun? Yung ano ni sir, yung mga jam yan. Doon din. Sa akin po. sa inyo, yung dito. company namin is Regalado Farms. Tapos, ang bumibili po, The Sugar Mommy. Okay. So, ako po yung nag-distribute. Tapos, kasi yung Regalado Farms, meron po siyang manufacturing siya. Okay. Tapos, more of sa mga supermarket. So, yun po yung I see. nila. So, parang, yung The Sugar Mommy created another concept. So, ngayon po, naggawa na ako ng restaurant na rin. Yeah. Hindi habang ginagawa ito, ganon-ganon talaga kayo? Yung Hanggang sa paggawa, matapos? Ilang buwan po ito bago natapos? start po ako ng June, July, August, September, October. Medyo matagal. Yeah. Nagbabayad na ako ng renta, pero yung paggawa kasi nito unti-unti. Kung ano yung kinita ko, Yun ang ilalagay. yun ilalagay ko. So, hindi yun talagang meron akong kapital. Na, Wow, amazing kasi. Opo. Siya ang nagpagkulong. Every time we do business, ganun po. lagi. Hanggang sa, wala akong kapital na, kasi yung kapital is para sa pamilya yun eh. It's a corporation po, parang sa kaming pamilya yon. So ito, gusto ko to. So kailangan manggaling siya dun sa, ayokong galawin yung, kailangan mag-start ako dun sa, so kung magkaroon ako ng kita dun sa komisari ko, sa pagbebenta ko dun, yun na. Parang, wow, ito na pala yun. Kasi, yung paggawa na lang nito, giniba ko lahat to eh. Diba? Sa major repair siya. Tsaka hindi siya mura. Ano talaga? Nakakaiyak. Ako nga kung tinatanong ko, paano mo nagawa to? Hindi ko rin alam. I cannot remember kung paano. Kasi totoo lang. Hindi ko rin alam kung paano ginawa ng Diyos to eh. Yung mga team ko, sila yung tumutulong sa akin. Today po, ilan yung may expected guest kayo today or pupunta? Wala naman po. Kayo yung expected. Yung expected guest ko. Pero ito po yung sabi ko na gusto nyo mag-buffet. So, ito yung price ko. So, parang nung naisip ko siya last week lang, sabi ko, bakit hindi natin gawin to? Kasi napipray ako, Lord, ano bang konsepto to? Bago tong mga tinapay ko, mahal. Hindi siya ordinary na tinapay na 60 pesos. Yes, ang sarap. Yung dinner roll ko is 150. Yeah. Ang ordinary bakery, 60 pesos. So, paano ko siya ibibenta dito sa probinsya? Kaya lang, nagpapadala ang Diyos na ganito. So, blessing sa akin na, sabi ko, sige, Lord, kung gano'ng kaunti-unti mong ginagawa yung pagpapagawa nito, alam ko na unti-unti mo rin siyang palalakasin. So, hindi po siya, it's an advocacy. It's no longer, nung tinatayo ko to, iniisip ko, ay, another business. Ay, Yan ang si Direk. Hi, Sir Buddy. It's a grabe privilege na makapunta ka dito. Salamat. Ikaw ang unang-unang makaka-taste ng aming dito. Taste ng aming fruit of labor. Yes, ma'am. Kung saan ako galing, diba? So, Buong kwento ni Ma'am. Yan, na-meet natin si Ma'am Jing doon sa Seedcore. opo. Oo. So finally, natuloy din na ma-interview kita, Ma'am. Hindi man sa Mindanao. Hindi man sa Mindanao. Pero ito naman yung unang-una kong outside Manila. Yes, Ma'am. Yes, Ma'am. So, I hope na mag-enjoy ka ngayon. Opo. Matagal ginawa. Sabi ko nga kay Ma'am, pagkagaling ko sa Centris,
Yung kinita ko doon, dito ko ilalagay, pang-build. So, wala talaga siyang kapital na nag-umpisa ka dahil may kapital ka. Wala. Magmula sa kutsara niyan hanggang sa lahat. Hanggang salamin. Pinaghirapan lahat. Oh, yung mga old electric fan, pininturahan ko lang siya. So, yung pininturahan, inayos. So, may nabili naman ng mga bago, pero karamihan is refurbished na. So, tapos yung mga ibang gamit ko na hindi ko na masyadong ginagamit, display ko na lang. Parang inisip ko na, parang inisip ko na bahay ko to. Kaya ang konsepto ko is, pag kumain ka dito, para kang kumain sa bahay ni Sugar Mommy. Para kang, the way I treat people in the bazaar, yun yung i-offer ko sa Dagupan at sa buong Pangasinan. So, kahit na mahirap, napupunta ka dito after the bazaar, gusto kong i-share lang kung ano yung ako. Hindi yung business. Yung advocacy ko hindi naman ako doktor kasi diabetic din ako. So, pero hindi pa ako naka-insulin by God's grace. So, yung bread, yun yung gusto kong ipatikim, yung sausage namin, lahat ng ginagawa ko, yun. Pang binibili nila ako, tsaka yung bread. yun sir, yun yung ko. So, grabe ang nanggagaling it's sa in the passion. passion. Yeah. Una, human nature natin, kailangan kumita ko pa, dagdag sa akin tong kikitain. Pero habang yung tinapay, nakakagaling. I mean, hindi man nakakatulong gumaling yung tao. It's an avenue para kumain sila ng healthy na bread. Tsaka yung, alam niyo sir, pag pumupunta ako ng Centris, tanong niyo sa tao ko, every day, bago ako mag-start, I pray for the people who's buying my bread. Meron akong mga customer na cancer patients. I pray for them. It's an avenue for me. It's a platform for me to pray for them. And sabi ko, Lord, sana yung mga kakain, yung mga bumibili sa akin, ma-bless sila. So it's naging second na lang sa akin yung pera. Pero more of yung ano mariremember mo sa bread na yan. Ito yung ginawa ni Sugar Mommy. So, Ma'am, yung bread mo, what's something na kakaiba sa kanya? Bakit healthy siya? Healthy kasi wala akong flour. Okay. So, I use the grains, rye, multigrain, whole grain. I use activated charcoal. Kasi yung aking father-in-law, nagkaroon ng problema sa kidney. So, every time na kumakain siya, meron siyang nilalagay na charcoal. Ay, ano kaya ito sa isip ko? And then, it's parang charcoal pala yun. So, nung ni-research ko yung activated charcoal, is ano pala ng mga toxins sa katawan natin. Yes. So, sabi ko, okay, bibiling ko to kahit mahal. Sabi ko ganyan, ilalagay ko sa bread. Ako muna talaga ang gumagamit yan. Hanggang, ang sugar ko niyan is 289. HbIC ko is 18. At malaki talaga ako, XXL ako, triple XL pa nga eh. And then, kain ako ng ganyan, hindi ako masyadong kumakain ng rice. Hanggang sa na I get used to eat that bread, yung mga rye, whole grain. Tapos grabe sir ang aking allergy. Grabe. Kung naho-hospital ako, sobrang mahal ang nagagastos. Tsaka yung steroids na inaano ko. So hanggang sa pakonti na ng pakonti yung allergy ko, yung asthma ko. Hindi na dati. Suking-suki ako ng isang mga drugstore dyan sa aking ngayon, by God's grace, di na ako nag-inhaler, di na ako
Talagang malaki ang tulong sa akin. And then yung mga anak ko din. Ngayon yung apo ko. Hindi ko sila pinapakain ng ordinary bread. Kasi pag kumain kami ng bread na binili ko kahit sa labas, nai-asthma ako. Na GERD. May GERD. And then asthma, iba na. Tapos pneumonia, iba na. Hindi ako nakakatulog sa gabi. So, siguro bukod sa yung ginawa namin na bread, nakakatulong sa akin. Nagdadasal ko talaga lahat ng kumakain yan. I think that's the number one. Na Kaya nga sabi ko, Lord, dati mahirap maniwala sa milagro. Pero ako mismo, naniniwala ako dahil ito nangyayari sa buhay ko. Saan-saan akong galing, dinala ako ng Diyos, di naman ako chef. Negosyante lang ako. Pag negosyante ka, pera lang naman ang iniisip mo dyan Pero ngayon, hindi na siya. Second na siya. Siyempre, kailangan kumita ka rin, di ba? That's reality. So that you can continue your yes, advocacy. Advocacy, and then to help others. Yeah. And then, ano pa ba yung gagawin mo, sir? Ano pa bang gagawin natin sa buhay natin? Di ba? I mean, how many years na rin ako nagbi-business? I've been to a lot of challenges and lot of experiences. So, ito ang bagong baby ko. Oo. Ma'am, okay ka na sa Quezon City, di ba? Yes. Why you started a restaurant? Restaurant ba? Cafe? Dati ang unang gusto ko lang dito, bread. Okay. Bakery na parang healthy bakery. Okay. Kaya lang, malaki yung space. Sabi ng mga tao ko, ma'am, bakit hindi natin gawin yung bread natin, mag-toast tayo ng bread, yung kinakain mo sabay butter, coffee, na wala sugar, black coffee lang, at saka jam, yung ginagawa nating mga jam mo. O nga, no, sabi ko ganyan. Bakit nga hindi? Tapos, ma'am, lagyan na lang natin ng sausage. Yung kinakain mo rin, yung serve sa... Oo nga, no, gawin ko na lang parang bahay. So, yun. Tapos, yun. And then, kahit nung binuksan ko to, hindi siya, it's not easy. Walang pumapasok sa akin. Everyday umiiyak ko, Lord, talaga bang binuksan mo sa akin to? Talaga bang sinabi mong buksan ko to? Ang layo-layo pa ng pinanggalingan ko Pero mo, from Monday ng gabi, sir, nasisiraan ako ng truck ng gabi. Hindi ako sumasakay sa sasakyan ng magara. Gagalit yung kapatid ko, ba't hindi ka sumasakay sa mga sasakyan mo? Kasi yung mga tao ko, sumasakay din sa truck. Nahihiya ako. Sumasakay ka sa truck? Yung truck namin dyan, yung FB namin. So, parati kaming nasisiraan sa gabi. Tapos natawag ako sa, natawag ako dun sa bahay. Sa asawa ko sa Mindanao, sa Oroqueta, sabi ng asawa ko, sabi ko, please pray for me. Nasirahan ako. As in talaga yung makina nag-stop. Diyan sa may expressway. And then, another time, na anuhan ako ng gulong. Sabi ko, pray na naman, lahat ng anak ko, pray for me. Sabi ko ganyan. And then, makakauwi na ako. Ang daming challenges. It's not easy. You know, just to tell everybody, buy my bread. Buy this bread. Eat in this cafe. Enjoy. You just enjoy. Gusto ko yung in the morning, kakain sila ng bread and then butter na masarap, mag-coffee sila ng black. Parang, just relax. I'll serve. Ako mismo. Basta Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Kasi, pagdating ng Friday, nandun na kami, nagpo-production na kami ng breads. For the Sunday. Tsaka yung may mga tao na ako, lalo na ngayon, sir, sobrang dami bumibili ng breads namin. Pinangre-regalo nila. Mga doctors, mga iba-ibang tao. So yun, hindi ko nga akalain na mangyari to Di ba? God is so good. Kaya sabi ko, Lord, and then kahapon, hanggang 6 o'clock nagdadasal, Lord, talaga ba sinabi mo to? Wala pang pumapasok na tao Biglang marami pumasok. Sabi ko, naiyak ako. Naiyak yung lahat, pati yung asawa ko na
amazing. Sabi niya, Han, congratulations. Kasi hindi niya alam na ginawa ko to eh. Nagulat na lang siya na tapos na. Paano mo ginawa to? Hindi ko alam. Kasi yung gusto niya doon ako sa Mindanao, tumulong sa farm. Kasi syempre, mas maganda na dalawa kami. Pero sabi ko, season lang to. Tinawagan niya ako eh. Sabi niya, Jing, hindi yata will ni God na magkahiwalay tayo ng malayo. Sabi niya, hindi talaga will ni God yun. Kaya lang may season tayo sa buhay natin. Na minsan, kailangan natin gawin ng separate yung dapat natin gawin. Diba? Ano naman gagawin natin? Tsaka yung mga tao ko, sir, they're not professional bakers. They're not they start from bottom. Wala. At saka hindi po kami professional na chef or ano. It's a passion. Marami lang akong naging negosyo ko, libro. We distributed books. Kung walang-wala kaming pera, dumating yung mga books na yan. And then, nung hindi na namin siya marami ng tira, nagawa ko ng kafe. Tapos, doon ko pinagbili ko yung mga books namin na mura-mura. Mga galing sa States. Yung parang tinatapon na nila, tapos kinukuha namin. Doon po ako natuto. Natuto ako na magluto, magkaroon ng idea, mag-bake, and then I help people. Hindi, yung mga tao ko, hindi naman sila college graduate. Yung mga tao ko nga dito, layo pa, magkocross pa sila ng river para, what I help. Diba? Kasi, ano naman ang gagawin mo na hindi ka makatulong sa kanila at the end of your life. Sabi ko nga sa mga tao ko, i-share nyo yan. I-share nyo lahat ng mga recipe ko. Sabi niya, huwag kayong magdamot. Sabi nila, bakit mo sinishare ang recipe mo? Sabi ng mga kaibigan ko, bakit naman? Hindi ko madadala yan. Madadala ko ba sa langit yan? Pero ako pa rin si Sugar Mommy. Ako ang magbebenta. That's the anointing. That's the anointing of the Lord. I'll be able to sell the idea. Na speechless ako. Yeah, I help people. That's my advocacy. You know, at the end, halimbawa, pag matutulog na ako sa gabi, nagpapasalamat ako every single day na lahat ng dream ko nagagawa. And then I'll be able to sleep na maayos. Wala. Kasi, you'll never know. Diba? So at least, sabi ko, Lord, sabi mo, mas mabuti pa na ginawa ko yung dapat kong gawin kaysa hindi ko gawin tapos mag-regret ako na hindi ko nagawa. So whatever happens, at least nagawa ko siya. Diba? Nagawa ko to. Na-experience ko to. Diba? So ngayon, kahit na ganito na yung age ko, punong-puno ako ng experience. How old are you, ma'am? I'm 58. 58. I'm in the business for how many years na po? I was in the business for sobrang grabe. Nahulog na ako sa Divisoria, sa manhole, naulanan na ako. Ang dami-daming experience. Grabe. Yan mga yan. Alam ng mga tao ko yan. Alam ng mga anak ko yan. Sabi ko, idadala nyo yan. Tsaka, pag pumunta ka sa bahay ko, hindi ka lang kakain. I-share ko sa'yo lahat ng natutunan ko. Hindi lang, kasi, ang dream ko noon, magkaroon ng libro. Binigay ng Diyos sa akin ng libro. Ang dami kong libro nabili galing sa States. Punong-puno ang bahay ko ng libro. From pambata hanggang CCA, yung mga ganyan, yung mga libro na extraordinary na libro na hindi mo mabibili, binigay ng Diyos sa akin yan. Kasi nagbenta ako ng libro. Nagbenta ako ng magazines. Gustong-gusto ko ng pangarap ko, magazines na magaganda. Pangarap ko ng magagandang damit. 17 ang stores ko.
all over. I started dyan. Pillars ang pangalan. People in the Lord's light are righteous steward. Bakit? I was not a good steward then. Pautang ng I was a man's pleaser. Pautang ng pautang until God taught me to be a good steward. Eh, nalugi ako. I was negative 1.7 million then at 27 years old. Yung anak ko, hindi ko mailabas sa hospital. So, sabi ko magdi-December na, kailangan malabas ko na siya. Sabi ko, nung nilabas ko siya, hindi ko siya mabigyan ng gatas, kaya maliit. Mababa siya. Pero gwapo. Sabi ko, Yung sa rice. Totoo yan. Gano'n ka, ano yun? Ka-painful yun? Yung meron ka, tapos dumating ka doon sa time na wala. It was painful, pero I was so happy because I know God is teaching me to be a good steward. It was a very good experience. Noon hindi ko pa kasama ang Diyos sa ano ko sa business ko Okay. So, ang pangalan is Bottons and Jessica. Ako yun. Pero nung napalitan na yun, nung nalugi ako, sabi nga ng asawa ko, sa bangko, kahit nasunugin mo kami, hindi kami magmumukhang pera. Mag-aamoy pera. Kasi, pautang lahat. So, ang story nun is, pag binigyan ka ng Diyos ng isang business, hindi ka basta-basta magpapautang. Kasi stewardship yan Yeah. Stewardship. May mga utang pa rin naman, pero minsan hindi mo rin yun maiiwasan. Dahil minsan minsan nagkakautang ka. Paano yung mga sitwasyon na parang nasalanta ka, hindi mo naman sinasadya, di ba? Babangon ka pa rin. Basta you trust God na wala kang ginawa naman masama. Di ba? Nagtatrabaho ka naman, hindi mo naman nilustay yun. Diyan pa rin ang Diyos. Kaya lang, may lesson. Everything has a lesson. Sa akin ngayon, I just have to trust God in everything that I do. Every single thing na ginagawa ko, iniisip ko, it's a story of my life na kasama ko ang Diyos na naghahabi ng story na yon. Kahit na ito. Kaya, kung may binigay sa'yo na business, magpakasipag ka, maging good steward ka, tagapamahala. At kung hindi mo kaya, may nagsabi sa akin matanda, sabi niya, Jing, kung hindi nyo kayang yakapin yung puno, huwag nyong yakapin. So, tumatak yun sa isip ko. So, nag-abroad ako, bumibili ako ng mga paninda na, alam mo noon, overruns ang paninda ko, butas-butas. Isipin mo, sinong maniniwala sa'yo? Di parang ukay-ukay yun, di ba? Pero bless ni God yung business ko. Naging 17 na tindahan. All over North and Manila. So, yun ang, ngayon, ito naman yung binigay ng Diyos sa akin. So, I have to take care of this kahit na pagod ka. Minsan, gabi na ako umuwi. Tulungan ko silang maghugas, Pati yun. Lahat. You walk the talk. Yun na ba yun? You walk the talk ba yun? O you talk the walk? Ano yung parang, you walk the talk. Oo. Kung ano yung sinasabi mo, ginagawa mo. Hindi yung utos ka na utos. Para makita nila na yung amo nila ay tatrabaho. Pag nandun ako sa farm, ako mismo ang nagbaano ng itlog. Ako mismo ang tumutulong sa baba. Ako nasa loob ng cage, mga cage ng manok, yung mga kulungan ng manok.
Kaya, malalaman ko kung nananakawan ako. Madaling araw, gising na ako. You have to manage. Otherwise na talagang kino-close na ni God yung business mo, another season na naman. Yeah. Hindi naman na porke nag-close ka, nalugi ka. Another season. You have to be sensitive. Nung nagsara ako ng clothes, tapos na yung season ng clothes. Ibig sabihin, andyan na yung mga China. Bakit ko pa yun, And then, binigay ni God yung books. And then, binigay ni God sa akin yung school. Iba-ibang learning, iba-ibang season ng buhay. So, it doesn't mean na nagsara ka, lugi ka. No. Pero ma'am, what's the learning from in every end of the season? Tapos your start anew. Ano yung mga lessons doon? Lesson is, kung ano man yung binigay sa akin, take care. Diba? Kasi ang isa pa sa mga motto ko, sabi niya sa Ecclesiastes, in everything, ay sabi niya yung isa sa mga ilalagay ko nga yun sa wall. Sabi niya, gawin mo ang lahat na trabaho habang nasa mundo ka. Sabi niya, lahat. Gawin mo. Lahat ng dapat hawakan ng kamay mo at trabaho, gawin mo. Bakit? Sa langit, wala nang trabaho Kakanta na lang tayo. That's in Ecclesiastes. Wala ka nang gagawin. So, I do that. Yan ang mga nakakatulong sa akin, kaya ako ginagawa to. Yan ang sinasabi ko sa mga anak ko, kaya masisipag ang mga anak ko. Hindi man sila, wala man sila sa ganitong business, masisipag sila. Yun lang ang gusto ko sa kanila, maging masipag sila at mapagbigay. Ayoko nang, gusto ko mapagbigay. Pag kumain ka sa akin, ibibigay ko yung dapat meron ka. Sabi ng mga tao kagabi, Jing, hindi ka ba lugi dito? Hindi. Wala akong lugi. Kasi, pag nandito ka sa akin, a taste of good life tikman mo. It's no longer about yung kikitain mo. Later on, si God naman magbe-bless sa akin Para, for the whole time na nagbi-business ako, nakita ko yung kamay niya. Habang nagbibigay ako, bumabalik. The more you give. The more you give. Kapag ganito ka, wala. Yan nakasara. Paano ka? Diba? Kaya, biro mo, gigising ka ng 4:00 ng madaling araw sa St. Therese. Gagawin namin ng Friday, Saturday lahat. And then, ibibenta mo. Magkano lang naman yung tutubuin mo doon? Siyempre, gusto ko pang magbigay. Yung tubo ko, ibibigay ko pa sa kanila, di ba? So, ano yon, di ba? Parang, ano ba ang doon? Hayaan mo na lang. Diyos naman na magbe-bless sa'yo Nung tinayo ko to, sabi nung Diyos sa akin, talaga bang itatayo ko to, Lord? Sabi niya, pumunta ka sa isang taong to. Sabi ko, Lord, matagal ko nang hindi nakikita tong taong to Sabi niya, pumunta ka dito sa taong to, kausapin mo siya. Eksakto, dumating siya. Anthony, eli ka dito. Ito, 2002. Hello. Si Mr. Anthony Hello, ito, sir. as a testimony si Mr. Anthony, 2002 ko po siya huling nakita. So, hindi na kami nag-uusap niyan. Pero sabi ng Diyos sa akin, tawagan mo siya. Hindi ko na alam ang number niyan wala na sa phone book ko. Pero, hiningi ko yung number niya. Kasi wala na ako dito sa Dagupan Ngayon, tinawagan ko siya. Sabi ko, tulungan mo ko. Kasi sabi ng Diyos sa akin, tawagan kita Isa sa mga tumulong sa akin para mabuo ito, siya, si Mr. Anthony Hello, sir. He is ginawa siyang avenue ni God para tulungan ako na binigyan niya ako ng mga
lumber, mga tinulungan niya ako dito na yun, yung mga electric, simento, lahat ito is tulong niya sa akin. Na hindi niya ako, magbayad ka na. Hindi. Kaya parang talagang ano sa akin na, God, ikaw ito. Kasi hindi ko naman maririnig yun eh. Hindi niya naman ako maano sa ibang tao na, yung ibang tao, ipe-pressure ka. Siya, by God's grace, bayad na ako. Bayad na ako. Kaya nagulat yung asawa ko. Kaya I have to be sensitive to the Lord. Ako naniniwala ko na pag galing kay God, hindi mahirap. Hindi mahirap. Bibigyan ka niya ng idea para kaya nga sabi nila, bakit the sugar mommy? In Proverbs 31, that is the character of the sugar mommy. That's the character of the sugar mommy. Proverbs 31. That is me. Ma'am, can we show them, Yeah. pakita natin Pakita yung niyo po yung mga Sige, ma'am, natin. i-describe natin isa-isa. Opo. Buy one, take one po yun. Buy one, take one. Buy one, take one kasi opening namin. So, dito po tayo mag-i-start. Alright. Ito po yung raisin bread na sinasabi ko. Balis, may multigrain, may rye, may whole grain po. Ito, wala pong wheat ito. So, this is so good. You have to, pag nabili nyo po sa akin, fresh po siya and then i-freeze nyo po. And then i-toast mo lang kahit kung wala kang oven toaster, wala kang oven, sa kawali lang, mas masarap pa. Lagyan mo ng konting butter or olive oil. Sisikain mo, lagyan mo ng gulay at saka garlic. I-saute mo lang yung gulay, itap mo dito. And then that's it. Mabigat po siya. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.